tunay nga blessed and highly favored ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na nararanasan ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Yan po ang dagi natin idideklara sa ating mga sarili na tayo po ay pinagpala at pinaburan. Dahil iba po ang naririnig mo sa sanlibutan. Kaya dapat mo ideklara yung bagay na yan para ikaw ang yan ay iyong mapaniwalaan upang mag-manifest sa buhay ng bawat isa. So, magandang umaga po sa bawat isa at ang pinagdadala na muli kayo ay nakita, nakasama sa pagsamba sa Panginoon. Kayo po ba'y nagagalak? Na nandito yung inyong katabi. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ako narito ka. Pero dapat nakamitin kasi mga naman. Dapat na masaya. So praise God. Hallelujah. Minsan nga palakpakan pa natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, natatandaan niyo ba last Sunday kung ano po yung ating pinag-aralan? Kung natatandaan niyo pa, ito po yung pagpapatuloy ng mensahe ng Diyos ngayong umaga sa atin. Ngunit, bago po ang lahat, yung lagi po natin i-declare sa ating mga sarili. Ito po hindi ako magsasawang ipabasa lagi sa inyo hanggang ito ay mag-manifest sa puso at isipan ng bawat isa. Sige po, sabay-sabay natin ito bigkasin. 1, 2, 3. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says that I can do. I am a disciple of Christ, always ready to learn. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang mga. So, praise God. So, ngayon po yung ating pong message ay pagpapatuloy ng nakaraan natin topic. Sapagkat ito po ay mayroon tayong mini-series na ang title po nito, paano po magtagumpay sa buhay nito. No? Paano po magtagumpay sa buhay nito. So, ito po yung mga steps, sunod-sunod na steps na ating po dapat malaman at dapat masunod, masundan sa ating buhay upang ang tagumpay ay ating pong makamtan, maranasan. Bagamat tayo tagumpay na, pero hindi pa natin ito nararanasan. Marami po ang hindi pa nakakaranas ng tagumpay. Tunay na tagumpay sa buhay. So, bago po ang lahat, ako po muna yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa umaga nito na kami po ay iyong tinipon upang makinig at matuto ng iyong mga salita sa pamamagitan ng pagtuturo ng Panginoong Banal na Espiritu. Panginoong Banal na Espiritu, maraming salamat po na ikaw ang tunay na nagpapaunawa ng lahat ng katotohanan mula sa salita ng Panginoong Hesus upang ito'y matanggap namin na maliwanag, maluwag sa aming puso at sa aming isipan. Salamat po, mahal na Ama, sapagkat sa iyong pag-ibig na amin pong patuloy na nararanasan. Dalayan ko po na mahayag sa amin ang iyong kalooban sa oras na ito, sa bawat aming pakikinig ay ng salita ay lalo pa namin makilala upang lalo namin maranasan ang tagumpay sa buhay. Salamat Ama sa iyo ulit ang kapuyan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and Amen. Ito, palakpakan natin ang Panginoon. Last Sunday po, mag-recap lang tayo ng kaunti para po maunawaan natin kung ano yung topic natin ngayon. So last week, ang ating pong, gaya po na sabi ko, ang topic natin ay how to win in this life. Ano? Paano tayo magtagumpay sa buhay na ito. Hallelujah. So, bakit po kailangan natin magtagumpay? Sapagkat hindi po namatay ang Panginoong Hesus para tayo ay mamuhay ng talunan. No? Hindi po siya namatay para mamuhay tayo ng talunan. Kundi, ang sabi niya, Romans chapter 5 verse 17, bagamat naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, lalo pa, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa
sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganahan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay, si Yesu Kristo. Sino mo yung tumanggap ng kasaganahan ng masaganang biyaya at kaloob ng katwiran? Sino po yun? Meron ba tumanggap dito nun? Masaganang biyaya at kaloob na katwiran? Kung natanggap po natin yon, ang sabi dyan, magsisipaghari tayo sa buhay. Hindi tayo mamuhay ng talunan. Minsan, hindi natin kung nararanasan yung bigo. Minsan, tingin natin sa sarili natin, nagiging mababa na rin. Bakit? Kasi yung naririnig natin sa ating kapwa ay nagiging mga hindi nakakapagpa-encourage, kundi nakakapagpababa ng iyong moral. Minsan, they look down on us. Di po ba? Mga gano'n sa sanlibutan. Pero, yun ang nararanasan natin. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Minsan sa trabaho, iba't ibang aspekto ng buhay natin. Nakakaranas tayo ng kabiguan. Minsan sa pag-ibig, di ba? Nararanasan mo, pinaasa ka lang. Tapos iniwan ka rin. Di ba? Parang ako, naranasan ko yan. Katawan lang nila ang gusto nila sa akin. Katawan ko lang. Tapos sila makuha. Iniwan na nila ako. So, kaya ganito nangyari. Kung na magtaka. So, yan po yung nangyayari sa atin. Nagiging parang bagsak ka sa buhay nito. Minsan sa trabaho, minsan nagpe-fail ka, tapos nasisisi ka minsan. Minsan pa parang wala ka nang nagawang tama. Lahat na lang, puro mali. Kung kausapin ka kasi minsan, kung kayo ka lang pagagalitan, yun ang nararanasan natin. Iba-ibang aspeto. Iba-ibang edad. Bata, estudyante, tanda, lahat tayo nakakaranas niyan. Iba't iba lang na sitwasyon. Pero lahat tayo nararanasan natin. At yan, tayo po ay bunga ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng ganyang mga karanasan. Kaya, ito po yung gusto ng Diyos na ating hindi tayo makuha ng talunan sa buhay na ito, kundi lahat ng tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng katwiran ay maging makapaghari sa buhay na ito. Amen? Naghahari ka ba sa buhay na ito? O mukha ka lang hari, naghahari-harian. Hindi po yung naghahari-harian kung hindi yung makapaghari, makapagtagumpay. Paano ba makapagtagumpay sa mundo ito? Ang iniisip ng iba ay magkaroon tayo ng maraming pera, maraming ari-arian, kasaganahan sa buhay, malayong marating, success sa career. Yan ang tagumpay na iniisip natin. Hindi po. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay ang ating maipamuhay kung ano yung ginawa ng Panginoon Hesus sa atin. Sa buhay na ito, nagtagumpay na po ang Panginoon Hesus. Nagtagumpay na. Ang tunay na tagumpay, ginawa na ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ito po yung dapat na lang, at ito yung pinagkaloob na sa atin ang tagumpay nito. Kaya nga, dapat may pamuhay natin yung katagumpayan ng Panginoon Hesus sa sarili nating buhay upang tayo makapamuhay ng tagumpay sa buhay natin. At hindi pa naman. Hallelujah. Last week, pinag-aralan natin unang step ng pagtatagumpay sa buhay nito ay ang it is by knowing. Kilalanin mo sa pagkilala. Ibig sabihin, by knowing, knowledge. Kailangan mo na magkaroon tayo ng knowledge. Saan? Sino ba yung tunay na kaaway mo? Sino ka ba kay Kristo? Knowing your enemy, and number 2, knowing your identity in Christ. Kaya, ang pagtatagumpay sa buhay, kailangan makilala mo muna ang kalaban mo para alam mo kung sino yung dapat mong pagtagumpayan. At kailangan alam mo kung sino ka para
mapagtagumpayan mo yung kalaban mo. Bakit? Yung kalaban mo, tinalo na lahat yan ni Kristo. Sino ba yung kalaban natin? Una, kasalanan, ang dyablo, pati ang kampo ng dyablo, at mga gawa nito, ang laman, at ang sanlibutan. Ang sanlibutan mong binabanggit dito, na sabi niya, Romans chapter 12 verse 2. Hallelujah. Sabi niya, do not conform into this world. Ano? Ang binabanggit kong sanlibutan ay hindi po yung cosmos o yung nilikha ng Diyos. Hindi po yan. Dalawa po ang binabanggit na sanlibutan. Tingnan din natin sa Ephesians chapter 2 verse 2. Mahalaga po na ito'y ating malaman. Na inyong nilakaran nung una ang ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ibig po sabihin ng sanlibutan yan, system. Yan po yung pattern of this world, system of this world. Sistema, yung nangyayaring mga corruption ngayon, sistema ng mundong yan. Yan po yung ating away. Kaya nga sabi ng Panginoon, for God so loved the world. Minsan, bakit for God so loved the world? Ngayon, huwag kang makiayos takbo ng mundo ito. Parang nagkakaroon ng confusion. Dalawa po kasi yung binabanggit na sanlibutan sa Biblia. Isang sistema na gawa ng diablo at yung sanlibutan na gawa ng Diyos. Tayo kasama sa sanlibutan na ginawa ng Diyos. Tayo yung minamahal ng Diyos. For God so loved the world. Tumutukoy po yung word sa atin at sa kanyang sanlibutan. Amen? Para wag po tayo magkaroon ng kalituhan. So, ang kalaman natin sa sanlibutan ay yung sistema ng mundo. At ang sabi ng Panginoong Yesus, sa kasalanan, pinalo na ba ng Panginoong Yesus ang kasalanan? Yes, sa kanyang pagkamatay, nabayaran na lahat natin kasalanan, maging ang makasalanan natin pagkatao, may sama na may pako sa krus. Kaya, upang tayo hindi na maalipin ng kasalanan. Kaya tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Napagtagumpayan na ba ng Panginoong Yesus ang kasalanan? Amen. So, ang diablo, napagtagumpayan na ba ng Panginoong Yesus? Yes, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nawasak niya ang kapangyarihan ng diablo. Ano ang kapangyarihan? Ang may kapangyarihan sa kamatayan. Walang iba kundi ang diablo. Hebrews 2:14. Maging ang mga kampon ng diablo, pinalo ng Panginoong Yesus. Kaya, nagtagumpay pa ang Panginoong Yesus. So, lahat ng mga ng diablo, ng gawa ng diablo, maging ang kampo ng diablo, pinalo ng Panginoong Yesus. Pangatlo, yung laman. Pinagkaloob na ba sa atin ang banal na Espiritu? Kung gano'n, makakalakad tayo sa pamagitan ng Espiritu. Hindi na matutupad ang gawa ng laman. Hindi na magtatagumpay ang laman. Bakit? Kung tayo ay lumalakad sa Espiritu at tayo tsak na makakalakad sa Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang gumagawa upang naisin natin at isagawa ang kanyang mabuting kalooban. Siya ang ating gabay sa araw-araw ng ating buhay. Kaya, napagtatagumpayan natin ang laman sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. So, wala na po tayong problema sa laman. Napagtagumpayan na rin po yan. Kasama rin pong naipako ng Panginoong Yesus yan. Doon sa krus, basahin natin Galatians 5 verse 24. Hallelujah. Nakakailan na po. Tatlo, ano yung kalaban natin? Kasalanan, ang diablo, ang kampo nito, ang mga gawa nito. Pangatlo ay ang laman. Ang sabi niya, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, kasama ng masamangkita at mga kahalayan nito. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ipinako na yung iyong laman, pati yung mga pagnanasa nito. Ibig sabihin, patay na rin po yun. Amen? So, hindi na magtutupad ang nais ng laman na ikay na kay Kristo na. Amen? So, pang-apat, anong kalaban natin? Ang sanlibutan. Ang sanlibutan, napagtagumpayan na ba ng Panginoong Yesus? Amen. John 16:33. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito upang sa pakikipag-isa niyo sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Ang mga
Bakit hindi sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan? Sa sanlibutan, meron daw kapighatian. Meron ba? Totoo? Yes. Pero nung sabi niya, ngunit lakasan ninyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. No? At tayo naman nagtatagumpay sa sanlibutan sa pamamagitan ng 1 John chapter 5 verse 4. 1 John 5:4. Tayo nagtatagumpay din. Mga anak na ba tayo ng Diyos? Amen. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig din sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makapit ay ang ating pananampalataya ka ba? Yes, of course. Kaya ka nga naging anak ng Diyos eh. No? Dahil kay anak ng Diyos, may pananampalataya ka at yan ang dumadaig sa sanlibutan. Amen? Yung may kapighatian pero daig. Daig mo yung kapighatian. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Amen? So, lahat ng kalaban nito, tinalo na ng Panginoong Yesus. Kung ganoon, wala na tayong problema dyan. Pwede na tayo makapamuhay ng matagumpay, nag-aari sa buhay nito. Ang problema lang, hallelujah, marami ang hindi pa nakakaranas sa atin na mamuhay ng tagumpay. Lagi pa rin tayong nag-aalala, lagi pa rin tayong nababalisa, natatakot, no? Nangangamba, lagi pa rin maraming alalahanin sa buhay. Hindi ka makapamuhay ng payapa. Tama po ba? Sa araw-araw ng buhay, dami mong pinoproblema. Hindi ka makapamuhay ng payapa. Ang dami mong iniisip. Hallelujah. Pero tandaan mo, lahat ng yan, pinagtagumpayan na ng Panginoong Yesus. Mahalagang alam mo yan. Kaya kung ikay na kay Kristo, you are more than conqueror. Bakit kayo you are more than conqueror? Dahil si Jesus ang nakipaglaban doon sa krus, siyang nagtagumpay, pero lahat ng benepisyo, lahat ng premyo, tayo ang nakikinabang. Hindi tayo ang nakipaglaban, pero tayo ang nakikinabang. Kaya higit ka pa sa nagtagumpay. Amen? Kasi yung nagtagumpay, hindi nakinabang eh. Ikaw nakinabang sa kanyang pinagtagumpayan. Kaya higit ka pa sa mananagumpay. Amen? Hallelujah. Kaya tagumpay na. Kaya tayo ngayon nakikipaglaban araw-araw sa buhay mula sa tagumpay ng Panginoong Yesus. Hindi ka nakikipaglaban para mag-tagumpay. O hindi mula sa kanyang tagumpay. Dahil ko ngayon example, si Manny Pacquiao, champion, nakikipaglaban pa rin. Lumalaban pa ba si Manny? Yes, bakit? Para magtagumpay? Hindi. Champion na siya eh. Nakikipaglaban na lang siya mula sa tagumpay. Ganon din dapat tayo. Tagumpay na tayo dahil tayo ay na kay Kristo, kasama tayong nagtagumpay ng Panginoon. Higit pa nga sa mananagumpay. Kaya tayo ngayon, nakikipaglaban araw-araw sa buhay, pero mula sa tagumpay. Alam mo na ang laban mo, tagumpay. Amen? Hindi ka nakikipaglaban na parang nagbabaka sakali ka sa buhay mo. Kung hindi, para kang isang magsasaka na nagtanim na tsak na aani ka, sigurado ka. Bakit? Kasi ang nagpapatubo at nagpapalago ay ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mahalaga po yung knowledge. Dapat alam mo kung sino ang kaaway mo at alam mo na ngayon ikay na kay Kristo na ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen? Hallelujah. So, mahalaga po. Hallelujah. Kaya nga, one of the greatest battles in the believer's life is not with Satan, but with wrong thinking. Yan na po ang ating nagiging problema, yung maling pag-iisip, maling kaisipan, wrong thinking. Kaya hindi tayo makapagtagumpay sa buhay nito dahil sa mali nating kaisipan. Itong maling kaisipan na ito ay ating nakasanayan mula pa noong tayo ay wala kay Kristo. Ngayon na kay Kristo na tayo, taglay
nasa iyong soul. Ano ang soul? Mind, will, and emotion. Yung will mo, yung emotions mo, corrupted pa rin, negative pa rin. Bakit? Hindi pa yan naboborn again. Kaya yan ang araw-araw na binabago ng Diyos. Yan ang araw-araw na tayo ay nagkakaroon ng battle. Dahil yung bago mong pagkatao, yung spiritong nasa iyo, nakikipaglaban. Basahin natin ang Galatians 5 verse 16. Galatians 5:16. Hallelujah. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ng mga pita ng laman. Verse 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yung dati nating nakasanayan, namumuhay tayo sa laman. Ngayon tayo nasa Espiritu na, mamuhay tayo dapat sa Espiritu, lumakad ayon sa Espiritu. Pero nagkakalaban yung dalawa, yung laman at sa Espiritu. Against yung laman sa Spirit, yung Spirit naman against sa laman. Hindi ka ikaw ngayon yung naguguluhan. Sino yung susundin mo? Ano yung dapat mo maging desisyon? Paano ka mag-react? Ano gagawin mo? Nag-iisip ka sa bawat sitwasyon. May nag-aalok sa'yo. Inom muna tayo. Tumagay ka muna. Anong gagawin mo? Gusto ng naman, sige, tumagay ka. Gusto ng Espiritu, matuwid ka na. Hindi na para sa iyan ang paglalasing. Ngayon anong desisyon mo? Naguguluhan ka. Naglalaban sa isip mo. Kaya meron tayong laging pakikipaglaban. Dahil yung ating nakasanayan, taglay pa rin natin ngayon sa buhay natin. Na ngayon tayo ay nakay Kristo na. Iba-ibang sitwasyon. Paano ka ba mag-disiplina ng anak? Paano ka ba mag-respond sa mga bagay nito ng sitwasyon sa buhay? Yun po ang ating laban sa buhay nito. Yun ang araw-araw natin nagiging laban. At yan po yung nakaka-stress, yan po yung nakaka-depress. Ano bang dapat mong maramdaman? Pine-persecute ako. Ano ba? Pag nung ikay nasa naman, malulungkot ka, nagagalit ka, down ka. Pero ngayon nakay Kristo ka na. Ano dapat ang maging respond mo sa mga ganong pag-uusig? So, yan po yung ating laban. Yan yung araw-araw nating laban at yan yung dapat nating mapagtagumpayan. Hallelujah. The battlefield is in the mind. Ito po yung nasa isip natin. Andito yung battlefield. Dito po naglalaban. Kasi ito yung magdidesisyon. Ano ba yung gagawin? Kaya ito po yun. Our thoughts determine our action and experiences. Kung ano yung iyong nasa isip, yun ang magdidetermine kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung mararanasan mo. Yan po ang magbibigay. Yung iyong kaisipan. Kaya dapat tama yung isip para tama yung maranasan, tama yung magawa. Pag mali ang naging isipan, mali yung magagawa, mali yung mararanasan. Kaya mahalaga po yung ating desisyon sa isipan. Kaya, although you have been made a new creation in Christ, your mind must continually be renewed by the truth of the God's Word. Ibig sabihin, bagaman tayo ay nakay Kristo na, bago ng nilalang, ipinanganak na ng Diyos. Pero kailangan patuloy na mabago yung ating mga isipan. Sapagkat hindi pa ganun kaganap ang ating o katuwid ang ating isipan. Kailangan umayon ang ating isip sa isip ni Kristo. Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi po dyan? Paano daw po paano tayo makapamuhay ayon sa ating identity? Sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya
at lubos na kalooban ng Diyos. Para may pamuhay natin yung kalooban ng Diyos. Paano daw? Huwag tayong umayon sa sanlibutan ito. Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo po ang mabuting sinasabi dyan. Yung daw pong pagbabago, anong gagawin? Dapat, para magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, ano? Sabi doon, be transformed sa English na, ang nakalagay dyan, do not conform and be not conformed to this world. Ano yung word na sinasabi? Yung system. But be ye transformed. Bago. Transform. How? Paano daw? How? By renewing the mind. Ano? Renewing of your mind. Hindi by struggling. Hindi kayo nag-i-struggle na hindi dapat bumait ako para maging mabait ako. Hindi dapat gumawa ako ng matuwid para maging matuwid ako. Hindi ikaw. Hindi by struggling. But by renewing. Bakit? I-renew mo na lang yung mind mo. Matuwid ka na. Hindi mo kailangan gumawa ng matuwid para maging matuwid. Kung hindi matuwid ka na, i-renew mo yung mind mo. At pagka yung mind mo natanggap na matuwid ka na, mararamdaman mo, matuwid ka na nga, at paglakad mo, matuwid din ang iyong pamumuhay. Kaya, hindi ba struggling? Hindi, ang pagbabago, hindi mo natin pinaghihirapan. Binago ka na ng Diyos. You are a new creation. Yan po ang dapat natin tandaan. Kaya ito po yung pangalawang step by renewing the mind. Una, by knowing. Now, by renewing. Alam mo na binago ka na, bago ka na nilalang, i-renew mo naman yung iyong mind. Amen? Baguhin mo na lang yung iyong isipan. I-aalay mo na lang dun sa katotohanan na ginawa ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Your spirit was recreated the moment you believe the gospel. But your mind must be educated with the realities of your new identity in Christ. Kailangan yung isip mo maturuan. Kaya tayo laging nakikinig. Yung ating mga nakaraang message ng Lord, yung reality in Christ. Sino ka na ba ngayon na kay Kristo? Yun po yung ating mga dating topic para malaman natin kung sino na tayo. At ngayon po, dapat i-educate natin yung isip natin. Oo, yung iyong pagbabago, pagiging bagong nila lang nasa yung spirit. Ano ang nabago sa iyo? Yung soul ba? Yung body? O yung spirit? Yung spirit, bago na yan. Born again na yan. Matuwid na yan. Pero kailangan, para lumabas ito sa iyong buhay, kailangan makonvince yung mind mo, itong natural mind, na ikaw ay matuwid na. Kailangan makonvince yan. Maniwala siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, pagka naniwala yung mind mo, natural mind mo, na ikaw ay matuwid na, makakapamuhay ka na lang matuwid. Lalabas na yung pagiging matuwid mula sa espiritu patungo sa iyong soul, lalabas sa iyong pamumuhay, sa iyong katawan. Naunawaan po natin. So, bago ka na. Saan? Sa iyong spirito. Kailangan lang may pamuhay mo ito. Hallelujah. Many believers struggle in life because they still think like they did before they came to Christ. Ganun pa rin yung isip. Kaya marami nag-struggle. No? Minsan sabi, tanggap pa kaya ako ng Diyos kasi nagkasala ako. Ayaw mo na magsimba kasi may nagawa akong kasalanan. Hindi po. Bago ka na. Tinanggap ka na ng Diyos. God loves you at your worst, not at your best. Hindi nung sa kabutihan mo kaya ka minahal ng Diyos. Kung hindi nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos.
At ito yung pinadaman niya sa atin nang si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Praise God. So, ang nature ng battle natin ay wrong thinking, mali kaalaman. Yan ang dapat na maituwid, maitama yung mali kaalaman. Dapat to mapalitan, ma-renew, mabago ng katotohanan. At rin ang ating tool para mapalitan ang ating isipan, yung Word of God. Ang sabi niya, John 17 verse 17, yung maling kaisipan yan po ang dapat mabago. So, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Yung salita po ng Diyos ang basihan natin kung ano talaga yung totoo. Ano yung totoong tagumpay? Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung totoong masaya? Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung tunay na kapayapaan? Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung ating natutunan mula sa sanlibutan. Hindi yung ating nalaman. Hindi yung ating naranasan. Kung hindi, yung salita ng Diyos. Minsan sinasabi natin, experience is the best teacher. Hindi po totoo yun. Hindi ko naranasan mo, ganun din ang pagkaranas ng iba. Hindi ko naranasan mo, masaya ka doon, hindi lahat masaya doon. Hallelujah. Hindi ko nag-boyfriend ka, masaya ka na. Ito na yung masaya. Hindi lahat na nag-boyfriend masaya. Kaya hindi po ang katotohanan ay iyong karanasan. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya kung meron tayong dapat pagbasihan ng totoo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang iyong nararamdaman, ang iyong alam, nagbabago yan. Pero yung salita ng Diyos hindi nagbabago. Kaya yan lang po ang nananatiling katotohanan. Hallelujah. Praise God. Tayo po nang wala kay Kristo, ang ating laging pinagtutuunan ng ating isipan ay ang mga bagay na nasa sanlibutan. Lahat ng pangangailangan ng iyong laman, doon nakatuon ang iyong isipan. Yan ang ating buhay. Bakit? Kasi ang buhay tayo nabubuhay ng sa laman, hindi sa espiritu. Patay tayo sa espiritu. No? Pero ngayon, tayo ay buhay na sa espiritu. Wala na tayo sa laman. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 9, wala ka na sa laman, ikaw ngayon ay nasa espiritu na. Sabi niya, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Mga kapatid, tayo ba ay na kay Kristo? Nasa inyo ba ang espiritu ni Kristo? Amen. Kung gayon, tayo ngayon ay dapat namumuhay sa espiritu, hindi na sa laman. Ay wala ka na sa laman. Yun ang truth, yun ang reality, na wala ka na sa laman. Pero yung isip mo, makalaman pa rin. Basahin natin ang Romans sa verse 5. Romans 8 verse 5. Hallelujah. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisikalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ibig sabihin, yung mga nasa laman, ang kanilang gusto, ang kanilang focus ay nasa kailangan ng laman. Sa hilig ng laman. Pero yung nasa Espiritu, sa mga bagay na espiritual, yun na po yung gusto mo, yun na yung mahalaga sa'yo, yun na yung priority sa'yo. Yung mga bagay na espiritual, kung ikay na kay
Kristo na. Verse 6. Sapagkat ang isipan ng laman ay kamatayan, destruction. Datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tingnan niyo kung mabuti ang verse na yan. Kapag ang iniisip mo lagi patungkol sa laman, ang kaya kakainin namin siya, kaya kukuha ng panggastos, kaya ako na. Lahat, bagay ka nakapokus ang isip mo, kasilaan ang iyong kakamtan. Pero sabi diyan, pagka ang isip mo ay nakaukol sa Espiritu, ano daw mangyayari sa'yo? Kahantungan mo, hahantong ka, kakaroon ka ng buhay at kapayapaan. Ibig sabihin, sa laman, alala ka, gulong-gulo ka. Pero pagdating mo pagka sa Espiritu ka nakapokus, andun may kapayapaan ka. Di same lang na nakikita mo sa harapan mo, pero magkaiba yung iyong kinalalagyan. Kung nasa laman ka, alala ka. Pero pag nasa Espiritu ka, yun din ang nasa harapan mo. Pero ang natatamo mo, buhay at kapayapaan. Yun po ang malaking pagkakaiba nun. Yun po ang malaking pagkakaiba. Pareho lang tayo ng tinitingnan. Yung wala kay Kristo, takot na takot, alala, balisan. Ikaw din, pareho lang kayo ng tinitingnan, pero ikaw na kay Kristo, buhay at kapayapaan ang iyong nararanasan. Amen? Naunawaan po natin? Kaya, change your mind. Mahalaga po yan. Pagbaguhin natin ang isip, wala ka na sa laman, nasa Espiritu ka na, ang dapat mong isipin, mga bagay na spiritual. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Colossians 3. Kung kayo ngayon muling binuhay kalakip ni Kristo, kasama ba tayong binuhay ni Kristo? Nung mabuhay na magulit pa si Kristo, kasama tayo? Parang ilan lang. Kasama ba kayo? Amen. So, ano sabi dyan? Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, mga makalangit na mga bagay ang ating isipin. Verse 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Verse 3. Sapagkat kayo'y namamatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo. Kapatid, patay ka na sa sanlibutan. Iba na yung realm na kinalalagyan mo ngayon. Ang buhay mo na kay Kristo na. Hindi ka na sa sanlibutan. Patay ka na sa sanlibutan. Basahin natin Galatians chapter 6 verse 14. Hallelujah. Tatapat malayo nawa sa amin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Alin daw ang dapat ipagmapuri? Hindi yung sarili, kundi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Sa pamamagitan doon, nung ginawa ng Panginoong Jesucristo, saan? Doon sa krus. Sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Napako na po tayo. Yung sanlibutan, napako na tayo, napako na rin. Wala na, magkaiwala na tayo sa sistema ng sanlibutan. Amen? Yan po ang tunay na kalagayan natin. Yan ang dapat natin alam by knowing. Malaga po yan by knowing. So we can change our mind. Doon sa truth, doon sa Word of God, doon yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, saan daw natin dapat ito ng ating isip? Sa bagay na spiritual. Sapagkat anong sabi? Chapter 4, verse 18 ng 2 Corinthians. Sabi ni Paul, sapagkat kami mga nakatingin, tumitingin, saan? Sa mga bagay na hindi nakikita o mga bagay na spiritual. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan.
dadapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hallelujah. Kaya higit ba ang bagay na may na spiritual kaysa bagay na pisikal? Higit ba ang bagay na spiritual kaysa bagay na pisikal? Tinatanong ko po kayo. Higit ba ang bagay na spiritual kaysa bagay na pisikal? Kung gayon, yun ang pahalagahan natin. Yun ang priority natin. Yung bagay na spiritual. Yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Nag-aaral tayo, elementary, high school, college. Maganda po yan. Para sa saan yan? Sa bagay na pisikal. Di ba? Elementary. Gusto ko makatapos na pag-aaral. Maging doktor, maging abogado, engineer, kung doktor. Para saan? Bagay na pisikal. Pinagtutuunan natin ng pansin. Panahon, pera. Pinagtutuunan natin lahat yan. Ng lakas, talino. Pero ang lahat ng yan, may hangganan. Hanggang dito lang yan. Temporary lang. At ang kayang ibinigay niyan, temporary din. Temporary saya, temporary kapayapaan, temporary lang lahat. Pero yung bagay na spiritual, pangwalang hanggan. Ang kayang ibigay sa atin ito, pangwalang hanggan din. Yung buhay mo dito may katapusan. Yung buhay dito, pangwalang hanggan din. Kaya pag-ukulan natin yung bagay na spiritual. Change your mind. Mga kapatid, mas mahalaga yung spiritual na bagay kaysa material. Change your mind. Hallelujah. Galatians chapter 6, verse 8. Yan po ang pinagagawa sa atin. Palitan natin yung ating isip. Galatians chapter 6, verse 8. Sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng ano? Kasiraan. Datapwat ang nag-aasik ng nasa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pinakaalam na sa atin. Kung ano yung kahihinat na natin. Pinakaalam na ng Diyos sa atin. But still, it's your choice. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Sinasabi na sa atin kung ano yung katotohanan. Kaya nga, hallelujah. Sabi ng Panginoon, Hebrews 3:15. Hebrews 3:15. Ang sabi niya, samantalang sinasabi, ngayon, kung narinig nyo ang kanyang tinig, ano ang tinig ng Diyos? The verse is the voice of God. Yung mga talata na binabasa natin, yan yung salita ng Diyos. Yan yung tinig na. Kaya sabi niya, ngayon kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng nagmamalaki o gaya sa pagmumungkahi o pagmamataas na pinatitigas natin yung puso, nagmamalaki tayo. Narinig mo na yung salita ng Diyos. Hindi mo ba binabago yung isip mo, bakit? Nagmamatigas. Sabi niya, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Huwag nyo nang pagpapasin. Amen? So, renewing the mind. So, renewing the mind, not about trying harder, but about replacing lies with truth. Yung mga kasinungalingan na ating napaniwalaan noon, palitan natin ng katotohanan. At ano yung katotohanan? The Word of God. The Word of God is the truth. Ano yung Word of truth? Yung Word of truth, yung Word of God, di ba yung Bible? Word of God. Ano yung Word of truth? Yung Gospel. Yun ang salita ni Kristo. Yun ang mensahe ni Kristo. Ephesians 1:13. Ang sabi diyan, after you heard the word of truth. Ano yung word of truth? Which is the gospel of your salvation. Yun ang word of truth. Kaya yung isip natin, palitan natin ang word of truth. Alin yun? Yung mensahe ni Kristo. Yung mensahe ni Kristo na nagdadala ng pananampalataya. Yung gospel. Yung gospel na
Hindi lumilipas. It will endure. Ito yung namamalagi magpakailanman. Endure forever. Yung gospel. Kaya yung sinabi ba ng gospel, matuwid ka na? Sinabi ba ng gospel, matuwid ka na? Kasama ba sa gospel yun? Tinatanong ko po kayo, kasama ba sa gospel yun? Nagiginawa matuwid? Kung ganon, yung magiging matuwid mo, forever. Bakit? Kasi yung gospel, forever. Hindi nagbabago. Ang sabi niya, Matthew chapter 24, verse 35, sabi ng Panginoon Jesus, ang langit at ang lupa lilipas, ngunit ang aking, sino nagsasalita? Si Jesus. Ang aking, kaninong salita? Kay Jesus. Sabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, dapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yung salita daw ni Kristo, ano yung salita ni Kristo? Yung the word of the Lord. Sino ba ang, si Jesus ba yung Lord? Si Jesus ba ang Lord? Tinatanong ko po kayo, si Jesus ba ang Panginoon? He is the Lord. Kaya sabi niya, it is the word of the Lord. 1 Peter 1:25, ano yung word of the Lord that endure forever? Hallelujah. Datapot ang mga salita ng Panginoon. Kaninong salita? Sa Panginoon. Sino ang Panginoon? Si Yesu Cristo. Ang salita ng Panginoon sa Kristo ay mamamalagi magpakailanman. Ano yung salita ng Panginoon sa Kristo? Ito at ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. That is the gospel. At yung gospel endure forever, namamalagi magpakailanman. Kaya pag sinabi ng salita ng gospel, ligtas ka na, habang buhay ligtas ka, walang hanggan. Ang iyong kaligtasan, magpakailanman ang iyong kaligtasan. Hindi yan nawawala. Kasi yung gospel, hindi nawawala. Amen. Pag sinabi, matuwid ka, banal ka, yun ka, magpakailanman yun. Hindi na yung magbabago. Kahit ano pa sabihin ng kapitbahay, hindi magbabago yung pagiging matuwid. Sometimes we play, we sing, pero hindi nagbabago kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi kayang baguhin ng ginawa mo ang ginawa ni Kristo sa iyo. Minsan nakakagawa ka ng kasalanan, di mo man gusto. Hindi kayang baguhin mo ng ginawa mo ang ginawa ni Kristo sa iyo. Amen? Hallelujah. Parang hindi kayo masaya. Pag masaya ka, mapalakpak kayo. To renew your mind is to replace error with truth, ignorance with knowledge, unbelief with the revelation of Christ. Papalitan mo yung isip mo. Hallelujah. Praise God. Palitan natin yung ating isipan. Sabi niya, Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Ephesians 4, verse 22 to 24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay ng nakaraan. Ang dating pagkatao na sumasama ayon sa kahalayan ng pandaraya. Iwanan mo na raw. Next. At kayo'y magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Baguhin mo na yung laman ng isip mo. Baguhin mo yung laman ng pag-iisip mo. Huwag na yung dati. Ang ipalit mo yung katotohanan na ginawa ng Diyos sa iyo. Ano yun? Verse 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Bago na ba tayo nilalang? Ibihis mo na yan ang ipamuhay mo. Yan ang ilagay mo sa iyong isip. Paano may naayon sa Diyos na inilalang sa katwiran? Matuwid na ba? At sa kabanalan ng
katotohanan. Banal na ba? Yun ang katotohanan. Paano may bibihis? Verse 23, paano daw may ibibihis yun? Magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip, baguhin mo. Kapatid, you have the mind of Christ. Ang sabi doon, 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Yes, nasa iyo. Iba yung natural na isip, iba yung kaisipan ni Kristo na nasa iyong espiritu. Nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ano ang pag-iisip ni Kristo? Sabi dyan, sapagkat sino ang nakakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, dadapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Iyon ang pag-alahin mo. Yung pag-iisip ni Kristo. Ano ba ang nasa isipan ni Kristo? Isipan ni Kristo yung sumunod sa Ama? Sumunod sa Diyos? Kung nasa iyo, ganun din ang isip mo. I-align mo yung natural mind mo sa isip ni Kristo. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 5. Ano ba yung pag-iisip ni Kristo? Tingnan natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Yun daw pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus. Ano yung pag-iisip na ito? Verse 6. Na isa'y bagamat nasa inyong Diyos, hindi niya ilalim sa isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantayo niya sa Diyos. 7. Kundi, pagkos sinubad niya ito, naging yung alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8. Palibhasa'y nasumpungan sa inyong tao siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nagyabang ba si Kristo? Nagpakababa sa isip lang ba? Sa isip lang ba? Nagpakababa si Kristo? Nagkatawang tao tulad ng alipin. Ginawa niya yun. Kaya anong dapat na nasa isip natin? Yung pagiging pakumbaba sa isip lang ba? Hindi dapat ginagawa. Amen? Minsan, mapagpakumbaba lang tayo sa isip, pero sa totoo, sa puso, sa ginagawa, hindi. Hindi ganyan ang ginawa ni Kristo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siya tulad ng alipin. Siya ay naging mapagpakumbaba sa kanyang sarili. Nagmasunurin hanggang kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Naging masunurin ba si Kristo? So kung yung isip ni Kristo nasa atin, ganyan din dapat ang nasa atin isipan. Maging mapagpakumbaba, maging masunurin. Yun po ang isip ni Kristo. Saan tayo dapat maging masunurin? Doon sa gospel. Hallelujah. Kaya nga, hindi madali ang magbago ng isip. Hindi parang magic. Hindi ko nabasa mo ito, at tapunin ko na ito. Hindi po, mahirap. Lalo na pag may pride. Mahirap. Minsan masakit. Hirap magpakumbaba. Lalo na mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ang hirap magpakumbaba. Hindi po madali. Naranasan nyo na ba yun? Minsan, hindi ka ng tawad sa mas mababa siya. Hirap doon. Minsan, sasawayin ka, mas bata pa siya. Hirap yan. Hindi mo maamin na, oo, alam mo, tama siya, pero hindi mo kaya aminin sa sarili mo. Bakit may pride? Hindi madali. Mahirap. Kasi nandito mo yun eh. Hindi ako dapat mapahiya ng gano'n. Nasa isip mo yun. Pero anong sabi ni Paul? Sabi niya, 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Dati sa isip mo yun eh. Ha? Ang hirap baguhin ang isip. Battle yan.
sa mundong ito. Kaya hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Hindi sila nakikipaglaban sa laman. Kundi ano? Verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, hindi ito para sa laman. Hindi para sa tao. Ang sandata nito, hindi pa rin. Hindi kutsino, hindi kanyo, hindi take. Hindi number bang. Ang sandata na ginagamit dahil hindi kasi pang tao, hindi pang laman. Kung hindi ano, sapagkat ang sandata namin pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga puta. Ano yung puta? Stronghold. Kasi yung stronghold, dito, sa isip mo. Yan yung napakatagal mo na pinangahawakan. Pero laban naman sa salita ng Diyos. Hindi ako magpapatawad. Hindi ko siya pa kailangan mabuhay. Bahala siya sa buhay niya. Yan yung mga nasa isipan natin. Tinitindigan natin. Tinatayuan natin. Yan yung stronghold sa isip natin na hindi mabago-bago dahil sa pride. Pero ang sabi doon, verse 5, anong nagagawa nitong sandatang ito? Paano ito ginagawa? Anong sandata ito? Na siya gumigiba ng mga maling haka, maling kaisipan, ng mga bawat bagay na matayog na nagmamatas laban sa karunungan ng Diyos. Laban sa karunungan ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano sino ang karunungan ng Diyos? Si Jesus. Ang karunungan ng Diyos. Si Jesus, He is the wisdom of God. Si Jesus. Kaya sabi yun, at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yung itong mga negative, mga kapatid, negative feeling, negative thoughts, mga negative pagnanasa, na alam mo, laban sa salita ng Diyos, huwag mo nang ipilit. Magpakumbaba ka na. Tanggapin mo na yung katotohanan. Huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso para magkaroon ng pagbabago ang buhay. Marami sa atin gustong magbago ang buhay, ayaw mag-iba ng isip. Pero sinabi ng salita ng Diyos, magbabago lang ang buhay mo pag nagbago ang isip mo. Magsisimula ka sa pagbabago ng isip, pag-iiba ng isip, para magbago yung buhay mo. Panay ang reklamo natin, minsan, Lord, bakit ganito na lang lagi ito mo? Hindi naman nagbago yung isip mo. Kaya hindi nagbabago yung ginagawa mo. Kaya kung ano yung ginagawa mo, the same result. Kaya hindi nagkakaroon ng transformation. Kaya mga kapatid, kaya natin magtagumpay sa buhay nito sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Pag-iiba ng isip. Hallelujah. At gamitin mo yung salita ng Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Yan po yung ating pagkain. The Word of God. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang paniwalaan natin. Kasi yun talaga yung pagkain natin. Di ba ang sabi, Matthew chapter 4, verse 4? Matthew 4, verse 4. Hindi lamang datapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po ang pagkain natin. Kasi yung espiritu mo, buhay. Spiritual po pagkain yan. Kasi yung espiritu mo, buhay, nagugutom na rin kasi buhay na. Dati patay, hindi yan gusto niyan. Hindi kumakain ng salita ng Diyos. Yung ating, hindi tayo kumakain yan. Ang pagkain lang natin, physical na pagkain. Kasi patay naman ang ating espiritu. Wala namang patay na kumakain, di ba? Kahit alayan mo ng alayan ng pagkain niyan, pagpatay niya, hindi nakakain yan. Hindi makakakain yun. Pero kung yung buhay, yung espiritu, kakain niya ng spiritual na pagkain. Iba yung sa naman, iba yung sa spiritual. Buhay na po ba ang spiritual ninyo? Kaya
Kaya tayo kumakain ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kinakain. Alam niyo po ba kinakain ng salita ng Diyos? Kung paano kinakain natin yung physical na pagkain, ganun din yung spiritual kinakain. Ninunguya, pinagbubulay-bulayan. Jeremiah 15, verse 16. Pagkain po ang salita ng Diyos, dapat kainin. Kainin mo, mayain mo, unawain mo mabuti. Sabi yan, Jeremiah 15, verse 16. Ang iyong mga salita ay nangasungkuman at akin kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan o Panginoong Diyos ng mga ukbo. Tinawag ka ba sa pangalan ng Panginoon? Kung gayon, pagkain mo yung kanyang salita. At yung salita ng Diyos, ang dulong nito, kung sa ating pisikal, nagdudulot ng lakas, sa atin nagdudulot ito ng katuwaan at kagalakan. Kaya masaya ka pag galing ka sa church. Masaya ka kasi nakakain ka ng salita ng Diyos. Kumain yung iyong espiritu. Kaya nagagalak ka. Nararanasan niyo po bang magalak galing ka sa church? O parang pagkagaling niyo sa church, balik na naman sa dati. Huh? Kapatid, wala ka na sa naman, nasa espiritu ka na. Ano man ang harapin mong sitwasyon sa buhay, hindi nagbabago ang katayuan mo sa Diyos. Matuwid ka pa rin. May kapayapaan, may kagalakan. Amen? Kaya ang sinasabi nila, ang buhay daw ng Kristiyano masayang tunay. Totoo ba yun? Amen. Ano? Ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Hallelujah. The more you feed on the Word, the more your life aligns with God's purpose. Winning in life is therefore not a mystery. Hindi na po magiging misteryo sa atin ang pagtatagumpay sa buhay nito. Dahil sa habang tayo kumakain ng salita ng Diyos, lalong na-align yung sarili mo, yung iyong isipan doon sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Kaya ang ating pakikipaglaban araw-araw ay mapagtatagumpayan. Number 1, by knowing. Number 2, by renewing. Renew your mind. Baguhin mo na. Kung paano ka dati, ginagawa mo sa bahay ninyo. Kung yung dati yung ginagawa sa bahay nyo, tingnan mo kung ano nakasulat sa Bible. Renew your mind. Baguhin mo na. Kung dati, sinasabi mo sa sarili mo, ay, tamad ako, ayoko. Hindi. Sabi ng Bible, masipag ka. Masipag ka. Nilikha ka ng Diyos para gumawa. Gumawa ng mabuti. Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Hallelujah. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na manihanda ng Diyos muna paman siya natin nakagawa. Para saan ka? Nilikha ka ng Diyos, nilalang kay Kristo Jesus. Kawawis mo na ba si Kristo Jesus? Para saan ka na ngayon? Anong purpose mo? Para sa mabuting gawa. Gagawa ba? Yes. Sa kaligtasan mo, wala kang gawang idadagdag. Pero pagkatapos mo maligtas, nilikha ka ng Diyos para sa mabuting gawa. Para gumawa ng mabuti. Mabuti ba yung pagsunod sa magulang? Mabuti ba yung paghuhugas ng pinggan? Yun, para doon ka. Kalabitin mo na yung katabi mo. Sabi mo, para doon ka. Para sa mabuting gawa ka. Change your mind. Hindi ka mapagmahal ka na ngayon. Hindi ka nagmamahal, depende sa aksyon ng tao. Magmamahal ka kasi yun ka. Mapagmahal ka na talaga.
Amen. Kaya hindi ka nagbabase sa aksyon ng tao para maging aksyon mo. Hindi. Ini-action mo kung sino ka. Yung identity mo. Hindi man maganda pinakita sa'yo. Hallelujah. Hindi man maganda pinakita sa'yo. Still, nagbibigay ka ng respeto. Bakit? Hindi dahil ka respeto siya. Kundi talagang mayroon kang respeto na kaya mong ibigay para sa kanya. Hindi base sa ang respeto, sabi ng iba, yung respeto, kailangan i-gain mo yan. Tapos yung sarili mo, pare, gana ka rin. Hindi lang po ganun yun. Tayong Kristiyano, binigyan tayo ng respeto. May respeto na tayo, na kaya natin ibigay, kahit doon sa mga wala. Kaya kahit yung walang respeto, kaya mong bigyan ng respeto. Amen? Kaya mong bigyan. Yung walang pagmamahal, kaya mong bigyan ng pagmamahal. Kasi meron ka. Bakit ka meron? Kasi ikaw ay na kay Kristo. At kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay kompleto. In Christ, in Him, we are complete. Amen? Hallelujah. Sige po tayo natin tumayo. Praise God. Mga kapatid, ang sikreto lang, baguhin lang yung isip. Hallelujah. Tagumpay ka na, pinagpala ka na ng Diyos, pinaburan ka. Bago kang nilalang, ipamuhay mo na lang yung identity mo. Matuwid ka na. Change your mind. Lagi mo kausapin yung sarili mo. Matuwid na ako. Pag nakakita ka na ako kasi sa lababo, lagi mo kausapin yung sarili mo. Matuwid na ako. Huhugasan ko na. Kasi matuwid na ako. Di naman akong matuwid. Di na kailangan ko sa matuwid na ako. Hindi ito madali. Hindi ba? Pero, pwede kang magtagumpay kung lalakabang ka. Siguradong tagumpay. Dahil ang tagumpay, kaloob ng Diyos. Lagi kang pinagtatagumpay ng Diyos. Yung katamaran tayo magtagumpay. Yung kahirapan, kaya mo magtagumpay. Dahil namatay si Kristo. At ikaw ay makabuhay ng tagumpay sa buhay. Hallelujah. Kapatid, lagi mo handay sarili mo sa pagbabago. Gaya ng isang bata, hanggang tumanda ng pagtutulog. Marami yung dapat mga gagawin sa atin. Totoo tayo ay ginoong ganap sa spirito. Pero sa ating kaluluwa, dapat na tayo mabago araw-araw. My strength when I am weak. You're the treasure that I see. You're my all in all.
sa aming isipan ang mensahe mo sa amin sa umaga nito. Nabaguhin namin ang aming mga isip, Panginoon, at amin po itong i-align sa isip ng Panginoon sa Kristo na kung saan napagtagumpayan na ang lahat ng mga bagay. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay makakapamuhay mula sa tagumpay ng Panginoon Jesus. Hindi na kami talunan, kundi kami, Panginoon, we are the head, not the tail, Panginoon. Kami, Panginoon, ay makapamumuhay, Panginoon, ng higit sa kasalanan. Hallelujah. Hindi alipin na ng kasalanan. Kami makakapamuhay, Panginoon. Hallelujah. Tagumpay sa kahirapan. Nagtatagumpay sa karamdaman at anumang sitwasyon ng aming buhay dahil ay tagumpay na ang aming Panginoon Jesus. Diyos Kristo na Ama. Ama, kaya mo po sa wakas nito ng iyong pagpapala at pabor ay patuloy maranasan ng mga kapatid nito. Panginoon, patuloy mo ipaalala na sa bawat laban namin sa buhay namin kinakaraw, kami po ay nakaayon sa tagumpay. Salamat Ama, sa iyo na nakapurihan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo pagkala po sa pag-uunod bilang pag-alala sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Salamat po sa Sarah tinagal nito na sinulo ko din ako. Hallelujah. Tatawag natin ito ang buong pananampalataya, pagpapalaga at sa pagkakito ang pag-alanais sa iyo po na
Ang sabi nito ay sa bagong tipan sa aking buhay. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tayo. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Ngayong binigay ang iyong butong anak. Maraming pong salamat, Panginoon sa Kristo, na inalay mo ang iyong sarili doon sa Kristo ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon ng Espiritu, na inihayag mo sa amin ang napakagandang balita nito, na sa pamagitan ng sugat ng Panginoong Jesus, kami ay pinagaling na. Kaya ngayon, kami ay naniniwala na kami ay magaling na. Kami ay naniniwala na kami ay malakas na. Kami ay naniniwala na kami ay magsok. Magsok, pinagpala, pinagpala, at magbuhay ka na. Salamat po, Ama. Sa iyo ang pagpayan, sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, mga kaupo na po ang lahat. Hallelujah. Tayo naman po itadako sa pagkakaloob. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Basahin natin ang Philippians chapter 4, verse 19. Philippians 4, verse 19. Hallelujah. Verse 18, sorry, 18. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagaran. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kayo papualito ng mga bagay na galing sa inyo. Na sa inyong samyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kayaya, na lubhang nakakanugod sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating pong bawat pagbibigay, ito po ay nagiging isang handog, akaya-aya at nakalulugod sa Diyos. Kaya ngayon po ang ating gagawin pagbibigay, ito po ay ating ibigay ng may buong kagalakan sapagkat ito po, tinitingnan po ito ng Diyos na nakakalugod sa kanyang karupan. Tayo po ay magbibigay ang kaloob bilang pagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi doon, honor the Lord with our will. Hallelujah. Kaya ngayon po, ito po ay pagkakataon na tayo po ay magpagkaloob bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay nyo? Pinagpala po ba kayo sa inyong mga trabaho? Pinagpala po ba kayo sa inyong mga negosyo? Hallelujah. Pinagpala po ba kayo sa inyong buhay? Sa araw-araw na inyong buhay? Amen. Hallelujah. Ito po ay panahon na tayo mga buhay makakapagpasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon. Hallelujah. Ama, salamat po sa pagkakataon nito na ibigay mo sa akin upang ikaw ay aming maparangalan. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi lamang po ito, Panginoon, ang nais namin may ibigay sa iyo, Panginoon. Maiyanan, may handog sa iyo. Lord, nais namin hindi pa rito, ngunit magagawa lang namin ito sa iyong biyaya. Kaya, Ama, hallelujah, sa kasaganan ng iyong biyaya, Panginoon, narito po ang kaloob namin, Panginoon, na iniaalay sa iyong pangalan bilang pagpaparangal. Ito yung tanggapin mo, maging mo magpasagot sa iyong harapan. Sa iyong pong lahat ng kapriyan at kalwalatian. Ito po ang talangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Sige po, malayahan tayo makapagtanong.
ang ating youth praise and worship. No? So, plapakan na natin ng Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, nawa po na tanggap natin kay Sister Lord ngayong umaga na ito at ito po yung ating dalhin na itong linggo ito, ano po, napaka-halaga po. Sapagkat pag nagbago po ang ating isip, magbabago po yung confidence natin, karoon tayo ng boldness, right decisions, makakapamuhay tayo ng higit sa mga naragumpay, walang takot, walang pangamba, mga alalahanin. Kaya baguhin lang po yung ating kaisipan. Ayan. I-align po natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Paano po tayo makapagbago ng isip? Through the Word of God. Kaya magbasa po tayo ng Word of God. Sino po dito nagbabasa ng Word of God? Uy, praise the Lord. Ayan, sabi mo sa katabi mo, magbasa ka naman. Ayan, magbasa ka naman. Ayan, praise God. So, para po may papalit na sa ating, maling kaisipan. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Mamaya pa, meron tayong 3 o'clock. Nakaraan, dumating last week. Pero ngayon po, meron po tayo 3 p.m. Parenting po. Ngayon. At tayo po mag-aral paano palakihin ang ating mga lakay sa kalooban ng yung mga lalaki, umatid naman po. Parang ang magulang lang yung babae. Wala yun. May parenting po, kasama po ang lalaki din. Okay? So, may youth fellowship din po. 3 p.m. din sa church. Youth. Ayan. So, yun po yung ating announcement. Okay? So, pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Okay, sabi po lahat tayo tumayo. At ating po papurihan ng Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri ni Jesus? Salamatan natin siya. Purihin natin ang Panginoon.
tuwing umaga. Hallelujah. Kaya Ama, hayaan mo Panginoon na patuloy ka namin pasalamatan. Ako po bilang iyong lingkod Ama na pinalaga sa lugar nito ay nagdideklara sa buhay ng mga kapatid nito sa bawat pamilya ng pagpapala, abot, buhay, pagkakaisa, pagmamahalan